Good morning ka-random. Today meron tayong kaibigan na lumapit at nagtatanong kung pwede daw ba na tayo na yung tumingin at mag-ayos ng kanyang portable na power bank. At yung pinaka nito, ito is nakalagay Energization Project of BLGU Semirara Official under fiscal year 2018 to 2022. At makikita natin dito is meron siyang fuse, may 4 na screw, may built-in na radyo at built-in na speaker. Ibig sabihin ito ay stand-alone na, so gagana na siya. Pwede din ito mag-read ng memory card USB. At yung kanyang MP3 function. Sa loob naman, sa harap naman, meron siyang nakalagay na load kung working, battery status, tsaka solar charging. Ibig sabihin may built-in na din to na charging sa loob. May board na siya na para sa charging. Tapos makikita natin dito may main switch. Ayan, focus lang natin. May main switch on and off. Tapos ito yung solar input. So ito daw ay may kasamang solar panel, pero hindi na natin sinama dahil ito lang talaga yung may problem. Tapos merong 5 load lamp, 2 USB port para sa charging ng cellphone at mga USB powered device, tsaka lamp ulit. So lahat ng lamp, lahat ng output is may control na switch. Yan tinanggal ko na para maging madali. At pagkabukas, ito yung nasa loob. Yan. So disconnect ko muna, battery, tapos itong radyo. Na-separate na natin siya, and yung closer look, so ito na yung loob niya. Papansin nyo, ito yung mga indicator nandito. Tapos yung mga switches nasa loob. So dito, base sa aking nakikita, malinis pa yung board niya. So, parang walang indication na nasunog or short circuit. And yung build quality is maganda. Dito naman sa kabila, ang tansya ko, ito na yung niya, may fuse holder. Ito is antenna. So I assume na meron tong radio function. May built-in siya na speaker, 0.5 watts, so dalawa, so 1 watt. Tapos ito na yung kanyang MP3 board o radio board. And sa tingin ko, ang battery na ginamit dito is 32650, so 4 na cell. So 1, 2, 3, 4. And sa tingin ko, ang pinaka-problem ng device na to is battery. Yan ang sunod natin gagawin. Kukuha na natin siya ng reading kung buhay pa siya. Yan, kuha na natin ng reading. Sa tester, lagay mo lang sa DC. Yan, DC. Tapos yung probe, negative sa negative, positive sa positive, and pwede naman yan mabaliktad. 000.1. Ito yung reading niya. Battery talaga may tama. Yan, sobrang baba. Ang sunod natin gagawin, iti-check natin kung mayroon bang nakalagay na BMS. Kasi, ang tansya ko, wala siyang BMS. At yun din yung naging rason kaya napuli drain yung ating mga cell. Kaya tanggal ko na yung holder and makikita na natin yung battery. Sa tingin ko tama ang hula ko, no? First time ko na maka-encounter ng 32650. So malaking cell pala talaga ang 32650. At paano ko na na-confirm? Kasi ito 12.8 volt. Pag dinivide mo yan sa 4 is 3.2. So 3.2 times 4, 12.8. And per cell meron siyang 6.5 ampere hour. Sa looks niya is wala siyang BMS, or parang ito may BMS. So check na din natin. And siguro check na din natin siya per cell kung ano naging problema. Tapos bago tayo bumili nito, kailangan nating i-check kung working pa ba talaga yung board bago tayo bumili ng baterya. Kasi kahit bumili tayong baterya, kung may good na tayong battery pero sira naman yung board, yun, sayang. Kaya bago tayo bumili, meron tayong dito yung ating, meron tayo ditong, ito is 12 volt. Ito naman is lithium ion. Ito is lithium LiPo4, lithium ion phosphate 4. So yan, same sila na voltage. So yan, ito muna ang gagawin natin, power supply dun sa board. Pag buhay yung board nun,
bibili tayo ng replacement nito. And hopefully, mapagana pa natin kasi sayang ako man din ay naghihinayang kasi maganda yung design at yung housing. Ganda yung plastic, makapal, at maganda yung board. Kahit naghihinayang ako kung matatapon lang to, no? Sayang. At kung meron kayong mga kakilala na ganito din, na mayroong problem, yan. Check natin kung ma-recover natin to, and yan, pwede natin ditong gawin yung mga tulad nito na meron kayo. So, gawin natin dito. Or itong video, yan, maging reference na kung paano siya aayusin. Yan, buksan ko lang to at i-check natin.